Hello po mga kababayan, si Dante Marabilla. So pag-usapan ulit natin yung impeachment ni Sara Duterte, continuing impeachment trial na sinasagawa ngayon mga kababayan. Napakaganda ng opening statement po ni House Prosecutor Laila De Lima. Sabi dito sa balita, House Prosecutor Laila De Lima, BP Duterte 612.5 million confidential funds not beyond scrutiny. Correct. So yung mga sinasabi ng kampo ng defense at ng mga DDS na confidential fund niya, bakit kailangang busisiin? Na confidential nga. Di ba? Yan ang palaging sinasabi nila. Kaya ito yung binigyang diin mga kababayan sa opening statement kanina ni Laila De Lima. Sabi niya, ito ang confidential funds. The confidential classification of 612.5 million pesos entrusted to Vice President Sara Duterte does not place its handling beyond transparency. Correct. Scrutiny at saka accountability. Correct. So House Prosecutor and Mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima lay down that principle as she opened the prosecution's presentation of the confidential funds release through the Office of the Vice President, OBP, at saka yung DepEd. That the budget niya is intended for confidential operations does not mean that the conduct of officials involved in the handling of people's money is exempted from the demands of transparency, scrutiny, and accountability. Yan ang paliwanag mga kababayan ni Laila De Lima. Correct? Hindi po imbalido ang mga argumento ng defense. Lalo yung mga propaganda ng mga DDS. Imbalido po. De Lima introduced the issue through the familiar experience of families carefully deciding where to place limited household resources. So, pinalagay niya sa isang budget ng household, sa isang pamilya mga kababayan, na ang pera, limitado yung pera ng isang pamilya. Sa atin anyang pagbabudget para sa pamilya, dahil hindi naman unli ang pera, masinop ang ating paggasta or paggasta sa talagang kailangan at kapakipakinabang natin nilalaan. Correct? Ganyan din dapat sa pera ng bayan. The House Prosecutor defined confidential funds as allocation intended for sensitive surveillance-related activities supporting the mandates of civilian agencies. Sa yugtong ito niya ng paglilitis, pag-uusapan natin ang confidential fund. Ito ang budget para sa mga sensitibo at surveillance-related activities upang suportahan ang mandato ng mga civilian agencies. Invoking the constitutional standard governing everyone in government, De Lima maintained that the public trust principle niya applies regardless of the classification attached to an appropriation, at kasama doon mga kababayan itong confidential fund. Public office niya is a public trust. Alam nating lahat yan. Yan ang sabi ng ating konstitusyon, paliwanag ni Laila De Lima. Sakop dito ang lahat ng nasa gobyerno. Hindi pwedeng exempted yung Office of the Vice President kasi ang Vice Presidente Duterte. Yan siguro gusto nilang mangyari. Pag Duterte, dapat special ang pagtrato.
Kasi pinapangalandakan nila na hindi sila korap. Kung hindi sila korap, more na dapat transparent sila mga kababayan. Open sila. Matik dapat ang kanilang approval sa pagbubusisi sa budget. Kasi 'di ba, kung wala kang tinatago, buksan mo agad yung records. Yung bangko mo, buksan mo agad kasi pinagdududahan ka na nagkamal ng limpak-limpak na salapi. Lalo't yung SALN hindi tumugma doon sa nasilip ng AMLAC, 'di ba? May nasilip yung AMLAC mga kababayan. So sakop nito ang lahat ng nasa gobyerno at ang utos niya na yan ay hindi pwedeng baliwalain dahil lang sa confidential ang pondo. Hindi po pwede yung ganon. Dilima clarified that confidentiality exists to protect legitimate operations in informants rather than shield fabricated records or diversion of public money. Correct. Di ba, mga kababayan? Doon pa lang sa unusual na disbursements na napakalaking halaga sunod-sunod yung pagkobra. Inubos yung 500 million. At gusto nila cash talaga. At saka doon pa lang mga kababayan sa yung mga beneficiaries, mga pangalan puro kaduda-duda. Chinek na sa Philippine Statistics Office. Walang birth certificate, death certificate, marriage certificate, wala, non-existent. Alam na kung saan napunta. Ang confidentiality ay para protektahan niya ang lehitimong operasyon at informant. Yung renta nga lang po mga kababayan ng questionable yon. Renta ng safe house. Imagine yung isang gabi na renta umabot sa 250,000 per night. Kaya lagi nating sinasabi, wala man pong ganon. Nag-check-in kami sa New World Hotel sa Makati last year. 12,000 yung kwarto per night. Napakaganda na pong hotel. 12,000 lang, mura. Saan ka nakakita na informant nagrenta mga kababayan ng 250,000 per night? May ganon. Red flag talaga po. So ang confidentiality ay para protektahan ang lehitimong operasyon at informant. Hindi ito paintulot para mag-imbento ng pangalan at dokumento. Correct? Hindi ito palusot para ibulsa ang pera. Kung confidential ang pondo, sabi ni Laila de Lima, lalo pa ngang mataas ang pananagutang kaakibat dito. She maintained. The prosecutor told the senator judges that the Constitution had placed on the impeachment court the responsibility of determining whether BP Sara Duterte committed offenses warranting removal from office. The Constitution na niya entrusts this court with a solemn duty to determine whether the respondent, Vice President, committed culpable violation of the Constitution, graft in corruption, and betrayal of public trust. The evidence niya will show that she did. Kaya kailangan, imbes na harangan nila itong mga defense senators na alatado na nasa kayang tawag ko na defense senator, hindi na senator judges kasi kitang-kitang nasa defense ang nila. Ang inclination nila. Di ba? Sa opening statement ni Laila de Lima, ni-remind sila ng House Prosecutor. Lumalabas, nililecture yung mga senator judges, nililecture na ng prosecution ng obligasyon nila.
This case is about 612.5 million pesos in confidential funds entrusted to VP Sara Duterte through the Office of the Vice President at ng Department of Education. Dagdag mga kababayan ng House Prosecutor. O ngayon, ito yung summary. Idagdag ko na po. Based sa mga sa takbo ng impeachment trial kanina. Mga ebidensya yung nagsasalita na mga kababayan. So ano yung lumabas? Lumalabas tungkol sa confidential funds. Sa hearing ngayon mga kababayan. So ito yung mga malagang natuklasan mula mga kababayan sa mga tseke at testimonya ng mga saksi. Number 1 mga kababayan, lahat ng tseke iniingkas. Walang dinideposito sa bangko, sinadya para walang bakas, walang trail. So lahat iniingkas talaga po. In large amount of money, unusual, 125 million. Pangalawang punto na na-establish mga kababayan kanina, quarterly ang labas ng pera. Hindi as needed po. Parang regular na budget, hindi pagbiglang operasyon. Ang confidential dapat as needed, di ba? So lumalabas quarterly, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter. So 4 times winidraw quarterly yung 500 million. Doon pa lang po kaduda-duna na. Bakit ganun? Di ba? Pangatlo, coordinated effort po. May mga tumutulong para maingkas agad ang mga tseke. Sino yung mga nag-utos? Cash divisions, hindi SDOs ng DepEd at OBP ang tumawag ng maaga at may alam na iingkas na ang tseke. May advance notice na. Si Acosta ay sinamahan ng OBP, assistant, OBP Assistant Chief of Staff. Then sa Office of the Vice President mga kababayan, 2 tao lang ang may otoridad para mag-utos kay Ortonio. Si Sulaika, Attorney Sulaika, at saka si Sara Duterte. Pangapat na nadiscovery mga kababayan sa impeachment trial kanina. Tanging mga taong dinala mula sa Davao ng Vice President ni Sara Duterte ang pinagkakatiwalaan sa encashment ng pera. Walang kilalang background o training sa surveillance o lehitimong confidential operations. Ang tanging kwalifikasyon, lumalabas mga kababayan, obedience. Absolute, total obedience sa Vice President. Okay po? Kung hindi ito ligtas at lehitimo, bakit sinadyang walang bakas, mga kababayan? So yun ang mga katanungan. So that's the summary ng mga kaganapan kanina, mga kababayan, sa hearing impeachment trial laban sa Vice Presidente kay Sara Duterte. So, subaybayan natin mga kababayan para alam natin kung ano yung mga kaganapan. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.